nagbigay sa ating lahat. Masishare ko lang kasi nung dating pagbababa namin ng Holy Family, nung umpisa, okay, kasi kompleto kami, si Sister Agnes, ako, mga sila Sister Jane, Sister Margie. Tapos sa mga ilang sobrang busy, naging dalawa na lang kami ni Sister Margie. Napakahirap para sa amin dalawa. Kasi hindi pa kami ganun kasanay, hindi pa kami ganun marap sa tao, hindi katulad ng mga ginagawa nila Sister Agnes, nila Brother Luis, hindi ganun talaga. Mahaba pa yung namin, yung lalakbay namin para marating namin yung ganung sitwasyon. Pero ngayon, praise God, medyo gumaganda-ganda na kasi nadagdagan na kami. Kasama na namin si Brother Luis at saka yung mga napapanikan namin yung mga nakakita namin nadagdagan na. At saka noon kasi kami ang humahanap ng papanikan namin ng Holy Family. Mahirap kasi hindi naman lahat tumatanggap. Ngayon yung mga napapanikan namin, sila na ngayon ang naghahanap ng papanikan nila. At saka may reserva pa sila. Hindi pa natatapos yung namin, may reserva pa. Yun lang, salamat. Hello po, good evening. So, ang akin po kasi na-share ko is hindi po yung Holy Family na to. Pero rin siya, family din naman siya sa Bible. Yung ang alibughang anak. Ayun. So, kasi pag sinasabi mo kasi pamilya, ang unang pumapasok po talaga sa isip ko, bukod po yung sila Mama Mary, yung Holy Family po, is ayun po talaga, yung gospel po about doon sa ang alibughang anak. Kasi di ba po, ang nangyari po doon, ginawa yung isang anak niya is, buhay pa siya pero kinuha niya na agad yung mana niya. Tapos after niya makuha yung mana niya na yun, nagpakasasa siya sa malayo, kinalimutan niya yung pamilya na meron siya. Tapos, nung naubos na po yung yaman niya, ang ginawa niya, bumalik po siya sa tatay niya. Nag-sorry siya, tapos nag-sorry po siya sa tatay niya, tapos buong loob po siyang tinanggap. Buong loob po siyang tinanggap pa rin ng tatay niya. Tapos, ang ginawa pa po ng tatay niya, dinamitan po siya ulit, nilagyan ng mga accessories, tapos nagbalik siya kumbaga nagpa-celebrate po yung tatay niya. Ayun. So, kasi hello, magandang gabi. Sa amin, ako na lang po representative namin kasi mga pagod po yung mga tatay. Alam niyo, si Brother Pipito, medyo may sipon si Brother Rolly, pagod kanina. Dinalaw niya sa siya. Kanina po ang napili ko, mas magandang talakayan namin. Si Brother Pipito, ang pinili niya, sabihin ko na lang po pinili niya, yung sabi ko, ligaw, wala eh. Si Jesus na nasa templo, nawala siya sa pamilya niya. Si Brother Rolly naman, pinili niya yung pagsahayo ni Maria na siya ang nagdadalang tao kay Jesus. Ako naman, mas paganda kasi yung napag-anuhan namin tungkol sa pagsilang ni Jesus. Diba? Sa atin dito, celebrate natin yung pag-araw ng Pasko, di ba? Sabi nga nila, pag-araw daw ng Pasko, masaya. Tama? Pagmamahalan. Di ba? Lahat ng tao is magaan ang kalooban. Ngayon, sabi ni Brother Pipito, kung araw-araw daw Pasko, edi sana yung lahat ng tao masaya. Di ba? Kasi tuwing araw-araw, lahat ng tao is nagmamahalan. Amen? Araw-araw, lahat ng tao naka-smile. Di ba? Tapos, araw ng Pasko, yung pamilya, magkakasama. Lalong-lalo na pag-araw ng simba, di ba? Simba yun. Tapos, sa 24 pa lang, sasalubungin ng pamilya ng Noche Buena ba yun tawag? Noche Buena, di ba?
yung tapos magsimba, sama-sama ng kakain sa pagkainan. Ngayon kasi, ewan ko nagagawa pa yun, pero sana magawa pa rin natin sa bawat pamilya natin. Kahit na kanya-kanya, para sa amin kasi kanya-kanya na kami. Pero gusto ko rin yung kasi noon, nagagawa namin yung buhay pa yung magulang namin. Hindi man kami magsimba, pero yung nanay ko, tsaka yung tatay ko, natatandaan ko, pag 24 yan, magluluto talaga yung mama ko. Tapos hindi kayo papakainin yan. Hindi kayo papakainin, no? Hindi kayo papakainin, marami na hapunan. Kasi gusto niya lahat kami kakain, sama-sama na. Ayun, salubong yung yung Noche Buena. Napakasarap sa pakiramdam na halos lahat tayo ay magkakasama na pamilya na masaya, lalo na sa hapagkainan na hindi natin usually nagagawa ngayon. Kaya sabi nga ni Padre Pepito kasi, kanya-kanya na raw po tayo ginagawa at kanya-kanyang buhay. Napasok pa, hindi mo pwedeng kontrolin yung anak nyo kasi may sarili ang pag-iisip. Kaya kami, mas nabigyan namin ng tuon yung pagsilang ni Jesus dahil sa araw ng Kapaskuhan, lahat ng tao is nagmamahalan. Puro pag-ibig, masaya namin lang po. Sana araw-araw Pasko. Groupings naman po namin, sa totoo lamang po, napakabuti po natin ngayon sapagkat nakasama po natin yung Holy Family. Maganda pong pag-usapan ng family, sa totoo lamang po. Marami pong kwento. Pag pamilya lang pinag-uusapan, maraming kwento. Diba? Katulad po sa grupo po namin, sabi po ni Brother Reggie yung share niya, sabi niya, okay naman silang magpamilya. Kahit paano, 3 beses sa isang araw, nakakakain kami. At yung tatay ko, meron namang magandang trabaho. So sabi ko, maganda naman yung ang ganda naman ang pamilya ninyo kahit growing mo na gano'n nakakasama silang kumakain 3 beses sa isang araw. Si Sister Jane naman, ang share ni Sister Jane, sabi niya, gusto niya makasama yung mga anak niya na umaten sa prayer meeting na magkakasama sila. Pero yung mga anak niya, may mga organization din dito sa simbahan. Tinanong mo, nasa Katoliko naman po ba? Sabi niya, oo. Yung isang anak ko sa Christian, yung isang anak ko, choir. Sabi niya, okay rin naman kahit paano kasi magkakasama pa rin kayo sa isang simbahan na naglilingkod. Pero sabi ko sa kanya, Mr. Jane, naiintindihan kita kasi alam mo bakit? Inakay. Di ba? Gusto mo makasama mo yung mga anak mo eh. Maganda naman talaga yung ganun, yung kayong magkakasama ng pamilya eh. Tignan niyo naman sila Sister Agnes, buong pamilyang nagtitingkod, di ba? Si Sister Rosita naman, ang sharing niya, sabi niya, every Sunday gusto ko nagsisimba kami magpamilya. Kaya lang, hindi namin magawang buong pamilya magsimba kasi yung asawa niya, laging may dahilan na magsisimba. Iyayaya niya magsimba naman tayo every Sunday. Nakakapagsimba naman sila, kaya lang, 3 na lang po sila nagsisimba, 2 anak niya, tapos siya. So, yun po yung pinipipray niya. Pero sa Sister Rosita naman, umaatin-atin naman po yes ng iba't ibang gawain sa Spirit of Love. Sabi ko may background na rin pala kayo Sister Rosita. Nakaka-atin na rin pala kayo ng mga prayer meeting sa iba't ibang community. So yun, sa akin naman po, sabi ko po sa kanila, ang senior ko po, ang anak ko lang po sa nabasa ko pong Bible, si Maria, kinalulugdan ng Diyos. Sa kanya ipapanganak yung si Jesus na tatawagin Emmanuel, sabihin na kasama natin ng Diyos. Ang alam ko lang po kay Jose, sa Bible din po, nagpakita sa kanyang anghel na diba si Maria nga po maglilihin mo talagang tao. Pero sinabi nga ni Maria na paano mangyayari yun ay ako dalaga. No? Hindi naman po ginagawa ni Jose si Maria. Di po ba? Si Jesus naman po, katulad po kanina may sabi kanina rito, na batang Jesus, na pumunta po siya sa templo at hinahanap po siya ni Maria. No? Hinahanap po sila ni Maria. Kasi may pinuntahan po sila tapos nakita na lang po nila si Jesus nasa sa templo. Pero alam ko may sinabi po si Jesus kay Maria na bakit mo ako hinahanap? Di ba ang nakalimutan
ko lang po yun eh. So, yun lamang po yung sharing namin sa group namin. Maraming salamat po. Ayan, so maraming salamat po sa mga sharing. Ngayon naman po, is bibigyan po tayo ng brief about the Holy Family. Kasi tayo nga po sa community natin ay inaakyat natin ng banal na pamilya. So, kukwentuhan tayo ni Kuya Bong. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ang malakas ng ating Panginoon. Palakpakan din po natin ang ating pamilya. At palakpakan po natin ang pamilya ni Jesus. Ito po ay isang paghahanda. No, yung gawain po natin ngayon ay paghahanda para sa ating community. No, paghahanda para dito sa ating bisita. Binisita po tayo ng pamilya ni Jesus. Amen? Amen. So, kapag tinignan natin yung imahe na ito, no, makikita natin yung isang pamilya. Tama? Huwag muna natin tingnan na si Jesus ay Diyos. Tingnan natin na si Jesus ay anak. Diba? So kapag nakita natin yan, mas madali natin maididikit kung ano yung meron tayo. Meron din tayong anak, meron tayong asawa, at yan, asawa. No? Pag nakita nyo sila, laging mayroong kwento. May kwento ng mag-asawa, tama, si Maria at si Jose. May kwento ng mag-ina, si Maria at si Jesus. At may kwento ng mag-apa, si Jose at si Jesus. No? Makikita nyo yung isang buong pamilya sa kanila. At doon sa kanila, nung hindi pa nangangaral si Jesus, siya ay isang bata, tanda, baby, hanggang sa nagkaedad. Hanggang mag-umpisa siya mangaral. Amen? Amen. Hindi yun sila perfect na family. Pero po, hindi sila perfect na family. Amen. Tingnan niyo yung kwento. Nung nag-iwan si Jesus, actually hindi siya naiwan. Nagpa-iwan siya. No, nagpa-iwan siya. Akala ni Maria, kasi yung kwento na yun, titignan natin, yung kwento na yun is, taon-taon sila pumupunta doon sa templo. No? Kaugalian ng mga Israelita na tuwing araw ng Paskwa, doon sila pumupunta yung mga pamipamilya. So, ito ang 12 years old na si Jesus, tama? No? Sabi ng mga scholar sa Bible, pag 20 years old na, doon sa kaugalian ng mga Israelita, iniaalay yung lalaki. Hindi naaalay yung lalaki, yan iniaalay yung lalaki. Ang magdadala sa kanya, yung babaeng pamilya, kasama ng mga babae doon sa pamilya nila. Kasama doon si Maria. Tapos, pagkatapos ialay, ang pagbaba niya, sasalubungin sila ng mga lalaki. Which is, si kasi, ano na yun ipinalakda na yung pagiging isang lalaki ng isang lalaki pag dabating siya ng 12 years old. No? Ganun yung ano nun. Ngayon, nung nandun na sila sa lumakad sila, magkahiwalay na grupo. 3 araw na po yung lumipas. Okay, 3 araw na yung lumipas. Hindi alam nung isa, sabi ni Maria, yung nagkaroon ng stopover, nagkasama na sila doon sa isang lugar. Sabi na, nasaan si Jesus? Hindi mo kasama. Nasaan si Jesus? Hindi niya rin kasama. Okay? So, ano yung magiging sitwasyon? Brother Oli, alam mo, kasama
ni Sister Mark si Maymay. Tapos, alam niya kasama mo, tapos nagkita kayo dun. Naghanapan kayong dalawa. Oo, naghanapan kayo. Hindi ba kayo mag-aaway? Diba? Nagtugal sa pamilya nun. Magkakaroon ng sisihan. Ikala ko kasama mo eh. Hindi, akala ko kasama mo. Diba? Ikaw nga ako, dapat sa'yo na yan eh. Diba? Ganun yung mangyayari doon. At talo pa, lalakad kayo ng 3 araw pabalik. Kasi hahanapin niyo doon. Siyempre, habang naglalakad yun, kasi, iwan siya. Amen. Diba? Ganun yung sitwasyon na yan. Nagkakaroon ng misunderstanding. Diba? Nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Kung nandun na si Jesus, nakikita nila, nandun, nakikipag-usap doon sa mas matanda sa kanya. At mas marunong pa. Diba? Namamangha yung mga saserdote doon sa mga salita sa kaalaman na meron si Jesus. No? Tapos tinanong, anak, sabi ni Maria, bakit naman ganyan? No? Sabi ni Maria doon. Sabi ni Jesus, sabi ni Jesus, bakit mo ako hinahanap? Nasa tahanan ako ng tatay ko. Tinignan natin, tinignan natin, parang ngayon sabihin niyo ng isang anak, si Talia, hinanap ka ni Tito Arch mo at ni Tita Pat mo. Wala ka, sasagutin ka. Sasagutin mo sila. Bakit niyo ko hinahanap? Andito ako eh. Diba? Palagay mo. Napalo ka na agad. Amen. Diba? No? Kasi parang hindi respectful yung sagot. Diba? Kasi, no? Parang walang gana. Diba? Nagkakaroon ng misunderstanding. Diba? Ganyan yung pagkaganiwan nangyayari sa isang pamilya natin ngayon. Diba? So, sa panahon po natin ngayon, napaka-importante na meron tayong huwaran. No? Kaya sa atin, sa mga umaakyat, tandaan ko, mga kapatid, inumpisahan po natin yung pag-aakyat ng banal na pamilya. Sa tahanan doon po sa proper. No? Tingnan natin, napakapayak ng pag-aakyat ng bagan natin, pagpupunta natin doon, tapos mga kasama natin, nga pala si Sister Mark, si Sister kanina kilala ko eh. Sister Remy. Tapos, kayo nakakasama natin si Sister Rosita, nakakasama nila. Lalo na ngayon si Brother Luis, kasama na rin nila. No? Salamat po sa inyo. No? Salamat sa inyo doon sa pagpapatuloy ng gawain. So, pagamat naumpisahan ito, naging dry, ngayon naaasikaso na. At maaasikaso pa. Amen. No? Napaka-importante po ng gawain na ito. Mula po, ngayon, at sa bago dumating yung susunod na taon, ipapasko na, no? Susunod na taon. Ito po yung pag-uusapan natin lagi. Yung banal na pamilya. Para makatulong sa atin at doon sa pamilyang aakyatan natin. No? Kasi, tingnan niyo po sila. Di ba ang gandang tignan nakaharap sa atin ngayon? Amen? Paano kung meron ng 3 ganito dito? Ibig sabihin, may 3 na tayong area pinupuntahan. Nakuha niyo, nakita niyo. Paano kung 5 na? 5 ganito. Ibig sabihin, may 5 area na tayong pinupuntahan. Paano kung 10 na? Kung kalooban ng Diyos na maging 10 yan, di ang dami ninyan. Tapos, yung naaakyatan nating bahay, kahit pa
kailan-ilan, isasama natin dito. Diba? Ang sabi kanina sa Ebanghelyo, yung katiwala. Bawat isa sa atin na nandito, ay pinagkatiwalaan ng Diyos. At sa ating mga nag-aakyat at mag-aakyat pa, tayo ay pinagkakatiwalaan ng ating Panginoon. Na ikwento yung kwento ng kanyang pamilya. Kompleto po yan. No? Isang inspirasyon po sa akin nung araw, yung pag-aakyat ng Black Rosary. Diba nung araw, uso-uso yung Black Rosary? No? May mga ano pa yan, may mga banner pa sila. Tapos pag nakita mo yan, sa daan, marinig mo habang dito sa bahay ng may nagpupagsisyon sila. Diba? Nakakatuwa yung mga Black Rosary ng araw. Yun yung inspirasyon na sana maibalik natin. No, kasama na si Jose, si Maria, at si Jesus. No, hindi yun nakapokus lang kay Maria. Nagtawag na si Maria. Sama na kayo dito. No, usually ang inaangkat natin si Mama Mary. Ngayon, sinama niya na yung buong pamilya niya para mas maintindihan ang bawat pamilya na meron din pamilya na katulad ni si Jesus. Amen? Amen. Handa po ba tayo? No, yung bawat isa sa atin na nandito. Kasi ang susunod plano sa phase 1 na. Parang ganito natin ang Panginoon. No? Sa phase 1, kasama si Brother Omar, si Ate Melanie. Sabi ko kay Ate Melanie, sama ka na sa kanila kay Brother Luis. Para doon pala makita niya na, Brad, kung makakasama ka, yung gagawin, no? Para pagdating sa phase 1, madidevelop na. Ganun din sila Brother Pipito at si Brother Kasi dadalhin din natin yan doon sa lugar nyo. No, kailangan maipakalat natin yan. Amen? No, kasi po may pagpintuhan sa katulad natin. No, yung katulad natin ng sitwasyon sa buhay. Tatandaan po natin, yung naakyatan natin pamilya, mayroon din pangangailangan na katulad natin. Amen? Amen. At yung makatulong tayo, yung makatulong yung community natin, na iparating sa kanila na huwag silang mawawalan ng pag-asa. No? Huwag kayong mawawalan ng pag-asa kasi katulad namin, katulad ko, pinagdaanan din po namin yan. Wala din po kami pera. Ipapaaral din po kami ng mga anak. Minsan wala din po kami makain. Ikakaintindihan tayo. No? At ang laging pinakamahalagang halimbawa, yung pamilya ni Jesus. Amen? Amen? Amen. Dalhin po natin, punuin po natin. Laging sinasabi ni Luis, malayo pa pero malapit na. Pero sa nangyayari, halos nawawala na sila. Diba? Isa nakakalungkot. No? Nakakalungkot. May mga gawain tayo, ginawa sa youth, ginawa sa mga nanay, like with the spirit seminar, palakpan po natin si Sister Rosita, siya na lang po mag-isa ngayon dito. Si Brother, Brother Bear, baka hindi nakakating dahil biglaan po yung bumain natin ngayon eh. O si Sister Marites, salamat po nandito kayo. No? Susunod po, makakasama ng kwentuhan. Kwentuhan lang po ito. No? Lagi ko pong sinasabi sa kanila, kung gusto mo magpahinga, punta ka dito, may pagkwentuhan ka. Kung gusto mo magpahinga, taas mo kami mo sa Diyos. Kung gusto mo umiyak, iyak ka din dito. Mag-iiyakan kayo, Sister din. Sasamahan kayo, Sister Remy. Sasamahan ko pa kayo. No? Huwag mo lang samahan si Sister Agnes kasi lagi mo iiyak ka. No? Pahingahan. Makakwentuhan natin yung mga katulad din po natin kalagayan sa buhay. Amen? Amen. Amen. Huwag po tayong mahihiyang ipangatin ito. Pag nahihiya po tayo, yung malaki papadala natin sa inyo.
So, next year, pagandaan po natin, no? Kasi sabi siguro ni Maria, sige, tulungan na namin kayo. No? Sila na yung bahala na dagdagan. Pero nangangakap po tayo no? Nangangakap tayo. Sana mapuno natin yung simbahan. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas, bigyan mo kami ng inspirasyon, bigyan mo ang plano namin, basbasan nyo, punuin mo namin yung simbahan natin. Hindi magawa tayo. Hindi nangyayari. Sabi ni Maria, sabi ni Jesus, sige, sama ko na nanay, tatay ko, tulong-tulong tayo. Kayain natin sila. Amen? Tarapan ko natin